Magandang gabi at, magandang hapon o may bumabati sa inyo anumang oras meron kayo diyan sa inyong kinalalagyan, kapatid na Jeriel. Magandang gabi po, kapatid na Erning. At si kapatid na Henry, habang nagtatrabaho ay nag-ooperate para sa atin. Kaya blank po muna yung screen niya. Pero pangako niya, next week, ikasama. Kaya yung mga tagahanga, taga-subaybay ni kapatid na Henry na hinahanap siya dyan sa Pilipinas. Sa isang linggo po, abangan ninyo si kapatid na Henry, kasama na muli natin. Busy-busy po ang ating kapatid. Kapatid na Erning, kapatid na Henry, good evening sa inyo. Okay, bago tayo magpatuloy, tayo mananalangin muna, mga kapatid. Panginoon po namin Diyos, salamat ng maraming marami. Patuloy mo kami at walang sawa na binibigyan ng aming pangangailangan sa araw-araw. Iniingatan mo kami sa paglalakbay namin. Sa mga taong masasama, hindi mo kami binigay. Iningatan mo kami. At dahil sa pag-ibig mo na malabi sa amin, ay narito kaming muli upang ipahayag ang iyong mga katotohanan. Maaring mga salita mo na ito'y nadinig na ng iba. Subalit yung ibang mga nagtatanong magpahanggang ngayon, ang siyang aming pong paglilingkuran at iba pang mga paksang dapat naming matalakay na sa amin pong paghahayag ng mga katotohanan ito'y samahan mo po kami, Panginoon, sapagkat sa ganang amin ay wala po kaming kakayanan. Kaya ipakiudyok mo sa amin ang mga katotohanan, ibig mong malaman ng mga tao na nakikinig at sumusubaybay sa aming ginagawang programang ito. Umaasa po kami ng aming mga pagkakasala ay patuloy mong ipinapatawad sa amin. Ang lahat po'y aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, mayroong isang paksa na ito'y natalakay na natin dati. Pero ito po ay ating muling tatalakayin for the sake of one of our avid listeners, Brother Henry and Brother Jeriel, na gusto nilang maliwanagan ang kapangyarihan na taglay daw ng kanilang chairman, yung tinatawag natin dating TP, ay nakabatay sa Mateo 18:18. Siguro kailangan nating maipagsilbi uli ito, kapatid na Jeriel. Tama po yan. Kasi kapatid na Erning, kaya nga nang sinabi ni Apostol Pablo, pwede nilang i-google. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sinabi ko na ito noon, sinasabi ko uli sa inyo. Kaya si Apostol Pablo, I already said it before, I'm saying it again. Ibig sabihin si Pablo, inuulit niya yung mga sinabi niya na noon. Kaya kahit napag-aralan na natin yan, sabihin uli natin. Lalo na nga po, kapatid na Erning, sa itong buwan na ito, Mayo. Eleksyon na. Ito ba? Eleksyon na doon sa Pilipinas. Ayan. Pagkakaroon na naman ng kapangyarihan, sasabi na naman sa kanyang mga miyembro na ito lang ang iboboto nyo. Ayun, meron na sila ngayong kandidato. For the first time, lumitaw yung kanilang kandidato, di ba? Na suportado nila at kung ano pa man, wala kaming laban doon sa ginagawa nyo. Pero hindi naman po sigurong masamang punahin natin yung idinudoktrina ninyo noon at pinatutupad nyo ngayon. Hindi po ba, kapatid? Bakit, kapatid na Jeriel? Ano ba ang doktrina noong panahon ng kapatid na Felix Manalo at ng kapatid na Eranio Manalo? Siguro ay ating iparinig sa kanila. May bahagi kasi doon nung magsalita ang kapatid na Eranio Manalo noong anibersaryo ng iglesia Mhm. na ang iglesia, ang wika ni Cristo ay purely religious organization. Parang ganun yata ang Yeah, yeah. pagkakasabi. Meron pong ganun. Alam nyo, tignan natin kung makikita natin, kung maririnig natin yung sinasabing yun. Sapagkat, alamin natin kung ano yun eh. Diba? Alamin natin Kasi kung naka-record naman yang kapatid na Jeriel at saka yan diba, na parang opo, public pure na property daw na. eh. Pure na, sabi niya, ang Iglesia ni Cristo ay pure religious organization. Yun ang sabi niya. Purely religious, parang ganun. Yun ang pagkakasabi niya, purely religious. Religious. Kaya ang sinasabi niya, purely religious organization yung Iglesia ni Cristo. Ito, meron tayong maririnig. Ano? Sige. Pakinggan natin ito. Alam ninyong lahat
ang Iglesia ni Cristo ho ay hindi organisasyon pampolitika. Ito po ay purely religious. Ayun. Yan. Sabi niya, ito po ay purely religious. Hindi ito organisasyon pang-politika. Yun ang kanyang sinabi, kapatid Erning. Mahina kayo ang inyong audio, kapatid na Jerry. Aha, ayan. Siguro malakas na ngayon yan. Ayan, malakas na. Yeah. Kasi kinakailangan po na tignan natin ang ating, ayaw naman nating sumigawin, no, kapatid na Erning. Yeah. Kaya tignan po natin, meron kasi pinakinggan natin yon na sinasabi niya purely religious. Ngayon, kapatid Erning, tama, yung pa rin ba ngayon? Tingnan nga natin, meron ba kayong record dyan? Hindi. Kumbaga sa purely religious nga ba? Yan ang tanong natin. Well, ang masasabi ko sa dinami-dami ng ating nababasa sa Facebook at saka sa YouTube, kapatid na Jeriel, sa kauna-unahang pagkakataon, sa apo ng kapatid na Felix Manalo, binago niya ang paninindigan ng lolo niya at ng tatay niya, kinontra niya eh. Oo. Sa ating pananampalataya ngayon, kung hindi pa alam nung mga iglesia pa rin ni chairman ngayon, ang pananampalataya po namin ngayon ay kami ang nagpatuloy. Iniwan ninyo ang anak na babae ng Sion. Yan ang aming pananampalataya. Ano po? Nagpatuloy tayo, kapatid na Erning. Kaya ang sabi, iniwan nila ang anak na babae ng Sion na gaya ng isang balag sa isang ubasan. Sila nag-iwan. O iniwan nila. Nagtira ang Diyos ng napakakaunting labi. O sino natira? Kami po yung natira. Ngayon, kung gusto nyo maliwanagan yan, patuloy kayong makinig. So aming mga programa, katulad ditong 1,001 Berean Questions, at saka po, magsaksi kayo. Tignan ninyo kung ang aming sinasabi ngayon ay biblical talaga. Talaga bang nasa Biblia? Meron ba kayong hulang mababasa? Opo, may mga natupad na hula. Yan nga po ang inintroduce na natin, kapatid na Erling, ng maraming beses na. Pero patuloy natin uulit-ulitin. Kasi nung umpisa nating sinabi yan, konti tumatawag sa atin. Nung sinabi natin uli, may tumatawag na sa atin. Nung sinabi pa uli natin, maging yung debatista nila, tumigil ng sinabi na, ay mahirap po sagutin yan. O di ba? Natatanda mo yung sinasabi niya na mahirap sagutin yan sapagkat alam na naman ninyo kung ano na ituro sa atin. Yeah. Biglang sabihin kung ano yung itinuro nung pinaka-leader ng relihiyon nila o ng iglesia, yun ang kanilang pakikinggan. Kahit na nakasulat sa Biblia, pag hindi itinuro, hindi nila ituturo, kapatid na Jeriel. Kaya balikan natin yung salitang political, no? Ang sabi kailan pa eleksyon sa Pilipinas? Mayo 12. Sa Mayo 12 na. So, mapapansin natin sa sinabi ng kapatid na Eranio Manalo, hindi ito pampolitika, kundi ito ay purely religious. Pero pagdating po sa kasalukuyan nilang, hindi ko naman matawag na tagapamahalang pangkalahatan, sapagkat hindi naman yan titulong kanya nang agaw lang ng titulo yan. Tinatawag na natin siyang chairman. Si chairman. Bueno, yung si chairman ay meron siyang meron ng kandidato na INC. Teka muna, ano ba ibig sabihin natin ng INC? Yung pa rin ba Iglesia ni Cristo? Hindi, yung INC, huwag na natin gamitin sa kanila yung pangalan ng ating yung titulong Kristo. Gamitin na natin yung INC, total, yun naman ang kanilang paniniwala. I never complain. Ayun, I never complain. Kaya dito, malapit na naman na siguro ngayon ay meron na silang balota na nakahanda na yan ay kanilang ipamamahagi sa lahat ng mga boboto sa iba't ibang mga lugar. Baka magkakaroon pa ng circular niyan. Isang galing ang circular, galing doon sa kanila pinaka-chairman. Bakit sila'y tiwalang-tiwala ron? Tingnan nga natin sa Mateo, kasi yun ang batayan nila, kapatid na Jerry. Basahin nga natin yan. Ibalik natin sa Mateo 18:18, yung pinagbabatayan nila. Ayan, pinagbabatayan nila yan. Kasi may kapangyarihan nga. At kapangyarihan, for example, in block voting, the INC chairman dictates to all the members who will be elected. So kung sino ang iboboto, idinidikta nila. Meron na nga tayong kasaysayan niya, kapatid na Erning, di ba?
sabi nga, yung hindi nagpasakop dyan, masama ang ibubunga sa kanila. Mawawala sila doon sa kanilang membership. O ito yung sa Mateo 18:18. Ang sinasabi dito, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So isa sa ginagamit nila yan para magpasakop doon sa kanila. No? Tama. Na ang ibig sabihin yan, bago natin basahin itong sumunod na ito, balikan muna natin uli yung dating talata. Iyan ang sinasabi diyan, no? Whatever you bind. Ang ating paliwanag diyan noon, nung tayo yung mga ministro pa ng iglesia ni Chairman, ano? Nung kasama pa natin sila, nung hindi pa sila umaalis sa tunay na iglesia, nung hindi pa sila tumatalikod. Yan, gamitin natin yan sa salitang pagtalikod. Kasi yung pagtalikod, nagsisimula niyan, pinuno lang eh. Hindi kaya italikod ang iglesia ng pangkaraniwang ministro, kapatid na Hindi. ang magtatalikod yan, pinuno lang. No? Namumuno. Hindi kami ang tumalikod. Ang tumalikod, yung umalis sa pananampalataya. Actually, ito ginagamit na ito na kapangyarihan ng kanilang TP o ng kanilang chairman. Na yung chairman nila, pwede kang talaan ang ibig nila sabihin daw dyan eh. O, di ba yan ang itinuturo natin? Na ang kalian o tinatala. O mamaya makikita ninyo. Ang nakasulat dyan, punahin ninyo, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. So sabi nila, o kaya pagka kay binahin, ano ba yung tali? Yung talian niya ay yun ang mga salita ng Diyos. Kaya kapag sintinalian ka ng salita ng Diyos, sakupin ka na ng pamamala. Mamaya makikita nyo sa paliwanag nila yan. Pero ito, kapatid na Erning, ano po ba mababasa natin sa talatang ito? Ito po New International Version. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ngayon tanong, kapatid na Erning, ano ba ibig sabihin ng bind? Ano ba ibig sabihin ng loose? Dapat Biblia din ang siyang ating babasahin. Tignan natin sa ibang salin. Sa Amplified, ayan po, I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, ito po, pinaliwanag yung bind. Forbid. Yung pala kapatid na Erning, yung pagbabind, forbid. Declare to be improper and unlawful. Ang ibig sabihin pala ng bind, ipoforbid mo, ano man ang ipoforbid mo, ano man ang idideklara mong improper, ano man ang idideklara mong unlawful, dyan sa lupa on earth, shall have already been bound. Ayan. In heaven. Ano man ang idideklara mo, o ipagbabawal mo, idideklara mong improper, o idideklara mong unlawful dyan sa lupa, yung idineklara ng improper at unlawful sa langit. Sabi doon, been bound in heaven. And whatever you lose, ito naman yung lose, permit, pinapayagan. Unlawful on earth shall have already been loosed in heaven. So makatwid, yung bind, hindi ho talaan ang tinutukoy dyan. Actually, pag binasa nyo po yan, doon sa mga naunang talata, yan yung kapag may kasalanan sa iyo ang kapatid mo, nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo, ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Kung makinig siya sa iyo, nagwagi ka sa iyong kapatid. Di ba? At kung hindi siya makinig, ano gagawin kapatid na Erning na second step? Magsama ka pa ng isa o dalawa. Para ano po gagawin ng isa o dalawa? Upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo, mapagtibay ang bawat salita. Ayun, merong sasaksi. Paano ho kung ayaw makinig doon sa mga yun? Sabihin mo sa iglesia. Ayun, tsaka mo lang sasabihin sa iglesia. Ano ibig sabihin sa iglesia? Doon sa nangunguna. Sa mga elders. Sa mga elder. Sabihin mo sa iglesia, sabihin mo sa mga elder. O ano ang bilin doon sa mga elder kapag ayaw makinig? Ito na, 18. Yan nakasulat. Pero bago pa yung kapatid na Erning, bago pa 18. Ang sabi, pagka hindi nakinig sa iglesia, palagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Ibig sabihin, aalisin na yon sa grupo. Ayun, sa grupo. Pero, paano batayan? Paano mo siya idideklarang mali? Ayan, sabi, pagbabawal. Ayan, yung ang idideklara ninyo, whatever you bind, yung kinakausap na dyan, yung mga elder, ano man ang inyong talian,
Yeah. o ipagbawal o ideklarang improper o ideklarang unlawful dyan sa lupa, yung idiniklara na ibinind na. Sabi nga, on earth shall have already been bound. Yung na-bound na, yung ipinorbid na, yung idiniklar ng improper at yung idiniklar ng unlawful dito sa langit. Yun ang sinasabi dyan. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, diyan sa talatang yan, ay ang pagbabind ay yung pinagbawal, diniklarang improper, unlawful. Yung dito sa lupa, dapat nakabata yon sa kung ano nang nakasulat sa Biblia na yung po ang forbidden na, declared na improper na, unlawful sa langit. Ibig sabihin, ang kanilang desisyon hindi manggagaling sa kanila at sa kanilang sasabihin sa langit o sa Diyos. Ito ang gawin mo diyan sa langit ha. Kasi yan lumalabas na gano'n sa iglesia ni chairman eh. Kung ano yung kanilang nakausap ko yung isang manggagawa rito eh. Ano sabi ko, bakit gano'n Brad? Sabi niya kasi God respects, sabi niya, His administration. So whatever the administration na declares, sabi niya, well, God will respect that. Ano man ang wikang desisyon ng tagapamahala rito sa lupa ay pagtitibay ng Diyos sa langit. Binaliktad nila. Ginagawa nilang tagasunod ang Diyos sa kung anong gusto nila rito sa lupa. Eh, ang liwanag po sa Biblia, ayan o, whatever you bind, forbid, declare to be improper and lawful on earth shall have already been bound in heaven. Kung anong pinagtitibay ninyo na bawal, improper at unlawful dito sa lupa, yun na ang napagtibay na sa langit. Yun. At saka ito pa kapatid Erning, Mm-mm. yung sinasabi, ano mo ibig sabihin nire-respeto ng Diyos yung pamamahala? Ha? Ay, ang bang bind ay pagtatala. Yan ang unang tanong. Di ba? Hindi naman pagtatala yan eh. Hindi naman talaan ang usapan dyan eh. Pag-aayos ng problema ng mga Ayos kapatid. ng problema yan eh. Hindi naman yung pagtatala. Ngayon. Kaya, kapatid na Jerel, ano lang ibig sabihin? Ito'y ginamit na talata para ang mga miyembro ay kontrolin, para ang mga miyembro ay ma-intimidate, para ang mga miyembro ay matakot na maalis sa talaan. Sa makatuwid, ipinupunla na ni chairman sa kanyang mga tagasunod o miyembro ng kanyang iglesia na magpasakop kayo, ano man ang ipapasya ng pamamahala, sapagkat sa oras na kayo hindi susunod sa pasya ng pamamahala, katulad ng iboboto sa nalalapit na eleksyon, aalisin kayo sa talaan. Pag nawala na kayo sa talaan, nako, kayo dagat-dagatang apoy na. Yan, mawawala na kayo doon sa talaan sa langit. Sa langit. Yan ang ibig Napunta ro. Pero kapatid, napapaniwala tayo dyan. Yes. Ipinangaral natin noon yan. Ngayon, bakit namin nakikita ngayon na napakaliwanag yan? Kasi po, galing kami dyan sa iglesia niya, ministro kami dyan, at ito kapatid na Erning, simula nung ako'y lumusong dyan sa ministeryo at nagsimula akong magteksto o magturo, ito ang sinasabi ko palagi sa sarili ko at kinwento ko na rin sa inyo, bakit parang sintonado ang lugar na ito ng pandoktrina? Tama. Merong mali. Ngayon nakita na natin yung mali sapagkat may iba't ibang salin na ng Biblia. At saka pag titignan mo yung sinasabi sa itaas at itong sinasabi dito sa 18, tama na ito ay prohibition at declaration of improper and unlawful things yung bind. Tama yun. Tama. Yeah? Ngayon, may kasunod pa tayong talata. Sa susunod, ano kasunod niya? Na, tingnan natin yung susunod nating ipapakita na babasahin. Sige, next slide tayo. Next slide tayo. Ayan yung sige, next. Ito pala. Dito muna pala sa ano. Tagalog, katumbas. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo na capital letter na natin yan, kapatid Ernie. Oo. Para mapansin. Ano man ha, tandaan ninyo. Basahin po ninyo lahat ng salin ng Tagalog. Ano man ang nakasulat. Basahin niyo po sa English. Whatever ang nakasulat. Anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. Medyo yung pagkakasali nito sa Tagalog, medyo sintonado rin yan. Tumusunod pa rin yung langit sa lupa. Di ba? So, tama yung salin doon saan?
Saka mas magandang salin at mas may lohika yung salin ng amplified. O sunod natin, tingnan natin ngayon yung sinasabi ng yung pandoktrina nila. Ayan. Ito po ay pahina 121, ano? Ito sa pandoktrina. How are we placed under the administration of the church? Ayun, yung iglesia nila yun eh. We should be bound on earth so that we may also be bound in heaven. Ano ibig nila sabihin nun? Ininota noong author nitong aklat na ito. Kaya ang alam kong author nito, si kapatid na Eranio Manalo. At tuloy nilang ginagamit yan. Di ba? Hindi natin sinasabing masama ang hangarin ni kapatid na Eranio Manalo. Pero, kung siya'y tao, merong pagkakamali. Na yung pagkakamaling yun ang ini-expose natin at itinutuwid ng Diyos sa atin ngayon. Huwag kayong magagalit kung babanggitin namin yung namayapa ng minahal nating kapatid natin, si kapatid na Eranio. Huwag kayong magdarap. Hindi ho kami galit sa kanya. Kundi, inaalam namin kung ano ang pagtutuwid ng Diyos ngayon. O yan, sabi niya rito, on this occasion, yan ang note niya, that Christ was speaking to the apostles to whom he gave the administration of his church in the first century. Dito pa lang, kapatid na Erning, itong sinasabing ito ng pandoktrina nila, kapatid na Erning, sumasalungat na sa ibang doktrina nila. Yan yung Christ made sure that whomever the apostle would bind on earth. Una, yung whomever, wala sa Biblia. Ang nakasulat doon, whatever. Ano man. Hindi whomever. May pagpapalit. Whomever kasi parang tumutukoy yan sa tao eh. Diba? Whatever, tumutukoy sa pagpapasya, tumutukoy sa mga bagay, pero hindi tao ang tinutukoy. No? Kundi whomever, yun ang tinutukoy. So doon dito may pagpapalit na. Tapos ito pa, Christ made sure that whomever the apostle would bind on earth. Ayan. Pero bago yun, ito muna tayo. Sabi nga, Christ was speaking to the apostles, yung mga apostol, mga to whom he gave the administration. Ngayon, meron silang doktrina na ang tagapamalang pangkalahatan daw noon, si Santiago. Apostles ba yun o apostol? Yung plural dito, naging singular na sa ibang pandoktrina nila. So makikita niyo yung medyo twist. No? Kaya kinakailangan mapagsuri po tayo eh. Suriin natin. Yan. Christ made sure that whomever the apostles would bind on earth would also be bound in heaven. And whomever they would loose on earth would also be loosed in heaven. In these last days, ay sabi niya, God has also placed an administration. Ano tinutukoy niya administration? Marami. Di ba? Marami. Church. Kasi pag sinabi niya dito, administration of his church, sa mga apostol binigay. Pagdating dito, administration in the church. Isa na lang. Isa na lang. Whomever the church administration binds on earth will also be bound in heaven, and whomever the administration will loose on earth will also be loosed in heaven. Ngayon, ang tinutukoy na administration diyan, isang tao na lang. Yeah. Yung chairman nila noon at saka ngayon. Di ba? Yan eh. O yan ang tinutukoy diyan sa sinasabi ng pandoktrina na yan. Siya ang may karapatang magkalag, siya ang may karapatang magtala, siya ang may karapatang magtali. Ngayon, tandaan natin ang nakasulat, tali. Sa Tagalog, pag binasa nyo, ang nakasulat na tala. Di ba? Ang nakasulat sa Bibliang Tagalog ay anumang inyong talian. Pero ginawa nilang talaan. Binago lang yung salitang tali. Binago yung I, pinalitan ng A, naging tala. Tapos sino daw may karapatan? Ano katunayan niya? What is this bind taught by the Bible which only the church administration, na yung church administration, yung kanilang chairman, has the authority to use to bind the church members? Kaya may otoridad siya. Ayun, the commandments of God. Tapos the commandments of or words of God are likened to a bind by the Bible. Thus, those with authority to bind God's words on men is the church administration. Yun ang problema. Time is given to them. Naging them na naman. Yeah, dumami. Them alone to reveal to man the words of God. So this time, kasama na yung mga ministro. Pero, nagpapasya ba kayo mga ministro? Ministro tayo eh.
Hindi tayo nagpapasya nun. Noong Isa araw, lang. sa earning, natatandaan ko noong 1980s, ano po, Hmm. nakakapagtiwalag ang mga destinado. Pero 1980s. dumating yung panahon, hindi ka pwede magtiwalag. Hindi ka Yeah. pwede magpasya. Ang magpapasya, tagabalang pangkalahatan na lang. So, unti-unti po yung pagmomold na isa lang ang susundin ninyong lahat. Ayan. So, nagsimula yan dyan sa Mateo 18:18. Nagkaroon siya ng kapangyarihan na hindi naman talaga dapat na yun ang maging kapangyarihan sapagkat ang inuutos doon sa mga elders, sa panahon ng mga apostol, pagka nagkaroon ng problema yung magkakapatid, ano man ang ipagbabawal nyo, ano man ang idideklara nyo unlawful, ano man idideklara nyo na ano yung isa? Na Improper. improper, yung idineklara na sa langit. Ano? Hindi yung kung ano man ang, sino man ang itala nyo dyan, itatala sa langit. At sino man alisin nyo dyan, aalisin sa langit. Hindi yun ang ibig sabihin. No? Pero napapaniwala na tayo. Kaya, pagka nagsabi yung chairman o yung dati man at saka yung ngayon, pagka kung sino iboboto, sunuran lahat eh. Bakit? Mawawala ka sa langit eh. Isipin mo brother, yung kapangyarihan yun na inangkin hindi naman talaga ibinigay ng Diyos. Isa lang pinagbigyan nun, yung tagapamahalang pangkalahatan. Si Yahushua lang. Alam na natin yun. Mateo Okay. 28:18 naman. Kaya mga kapatid, na nakikinig rito na nandiyan pa sa institusyon o sa samahan na yan, ay gamitin ninyo ang inyong Kapatid sariling Erning, pag-iisip. babaguhin natin. Kasi tayo ay particular na tayo sa sinasabi ngayon eh. Sige. Wala na sila sa institusyon. Wala Wala na sila. Kaya kayong humiwalay sa hinulang, sabi nga hinulang na ito, lugar na ito, yung hinulang iglesia. Kayong umalis na sumama dyan sa mga pinunong yan. Yes, taglay niyo yung pangalang Iglesia Iglesia di Cristo. Hindi nyo mahalatang umalis kayo sapagkat ang sinundan ninyo yung kinilala ng lahat, tagapamahalang pangkalahatan, tapos may kapilya. So akala nyo ang umalis yung kami. Ang hindi ho. Pag-aralan nyo mga apostol, hindi rin sila ipinapapasok sa sinagoga noon. Sinagoga. Oo, tiniwalag sila sa sinagoga eh. Bakit kasi? Ang sinusunod nila yung Kristo eh. Pag-aralan niyo mabuti yan. Napakaganda pong mag-aral ng mga at magandang maalaman yung totoo. Ano po? Kaya tayo po, hindi kami umalis sa iglesia. Kami ang nagpatuloy. Basahin niyo sa Isayas, sa 1 8 hanggang 9, ang nakasulat doon, ang anak na babae ng Sion, na sinasampalataya nating lahat, na yun ang iglesia sa huling araw. No? Ang anak na babae ng Sion ay iniwan na parang balag sa halamanan o sa isang ubasan, sa ibang salin. Kung hindi sana nagtira ng napakakaunting labi ang Panginoon, natulad tayo sa Sodoma at Gomora. Kaya mayroong natira. Tayo yung natira, kapatid na Erning. Kaya kami po, hindi kami babalik sa anuman sapagkat hindi naman kami umalis. Kaya po, yung mga nandiyan sa sumama dyan, sa iglesia ni Chairman, magbalik loob kayo. Kayo ang sasabihan namin, magbalik loob kayo doon sa tamang pananampalataya. Alam niyo po, merong maigugugol nila, merong isang nagsabi na ang Kristoan niya hindi nagtatag ng institusyon. Mayroong ganon. Pagka ginugol nila. Institusyon. Ang kanyang pangangaral, ang itinuro niya, pananampalataya sa mga tao na ang sumampalataya doon at sumunod, magiging iglesia niya. Alagad niya. Yung magiging alagad niya. Yun ang may sense. Na kapatid na Jeriel, yung sinabi mo kanina na hindi tayo ang umalis, kundi sila. Kaya naman sila na daya dahil sa sila'y nahubog na sumunod doon sa isang tinig na yun na administration daw, no? Bagamat pag dinefine mo ang administration, yan ay sistema ng pagpapatakbo ng samahan. Dapat administrator, yun ang terminong dapat gamitin sa taong nangangasiwa sa kanila. Yung administration kasi matuwid yun, kapatid na Jeriel. The administration o sistema ng pagpapatakbo matuwid sapagkat salita ng Diyos yun eh. Ang problema, ang administrator yung nagpapatakbo. Di ba? Nadideceive yung mga tao kapag ang nagpapatakbo gumamit ng talata ng Biblia
at komot naakit na niya sa sarili niya yung mga tao, ano man ang sabihin niya kahit mali, totoo na para sa mga tao. Yan ang Ngayon, yung pin- sinabi niyo kanina, kapatid na Jeriel, na ang mga apostol man itiniwalag yun sa institusyon o sa sinagoga o kapilya. Mababasa natin yun. Basahin natin sa John 16, 1 down to 3 to 2. Ayan, hanapin po natin ha. Oh, Ito New po yan. Living Translation. Ang New Living Translation sa John John. 16. Sige, hanapin po natin ha. Kailangan mabasa natin yan. Baka isipin Oh, nila yan ang ating makikita ninyo salita. ito, makikita ninyo. Sabi nga, mabuti rin yung nagbabasa po tayo. John 16. Yan. NLT. NLT. Hanapin natin sa NLT. New Living Translation. Ayan. Ito po kasi medyo, ayan. Sige, share ko na ngayon. No? Itong Okay. John 16. Share na natin. Teka. Share. Share. Ayan, nakikita na po ba ninyo? Basahin natin, kapatid na John Jeriel. 16 na ba? Palakihan natin. John 16. 1, 2. Verse 16, verses 1 down to 2. Ayan, nakikita na ninyo, no? Ayan. I have told you. Maganda ho bang basahin yan, puti at saka itim? Yeah, ayos yan. Ang ganda. Diba? Sige. Maganda na maliwanag, ano? Yeah. I have told you these things so that you won't abandon your faith. Huwag nyo nga abandonahin yung pananampalataya. For you will be expelled from the synagogue. Natiwalag yung mga apostol. And the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for God. Ayan na. Yan, This is kahit they yan na lang tayo. ano? Kahit sa 1, 2 lang tayo. Dito, Alam niyo po, maganda po ito kapatid na Eling yung 13. o sige, tuloy natin kung gusto mo. Sige. This is because they have never known the Father or me. Okay. Yan. Hindi nila alam ang pangalan ng Diyos eh. Ituloy na natin ang basa. Yan. Oh. Yes, I'm telling you these things now so that when they happen, Ayun. you will remember my warning. May warning. Yan. Oo. I didn't tell you earlier because I was going to be with you for a while longer. Yan ay tagpo ng ang Kristo'y nasa lupa pa. Ang Mhm. kausap niya, mga alagad niya, mga disipulo niya. Mapapansin natin na ang Kristo ay hindi lang nagsalita ng minsan. Ang sabi nga niya, I have told you these things. Yung salitang told, past tense. Ibig Mhm. sabihin, napagsabihan na sila ng Kristo noon, pero inuulit ng Kristo. Ang sabi nga dyan, maliwanag Di ba? You will remember my warning. Sabi doon sa verse 14. Sa mga kapatid, ano ang sabi niya sa mga tagasunod niya? Do not abandon your faith. So that you won't abandon your faith. Para wag niyong iwan ang inyong pananampalataya. Sapagkat mahalaga ang pananampalataya kaysa sa kapilya. Exactly. Nasa Alam niyo, kapilya. yan ito pa yan, ano? Alam mo, meron tayong kwento dyan sa iglesia na ibinilin daw ng tugo o binilin kung sino man. Huwag niyong iiwan ang iglesia. Yung institusyon. Huwag niyong iiwan ang iglesia. Yung organisasyon. Pero ang Kristo, huwag niyong iiwan ang pananampalataya. Ayun, yun ang maliwanag doon. Sa mga katwid, ang mahalaga po roon, yung tunay na pananampalataya. Ngayon, dahil sa tunay, ang pananampalataya ng mga apostol, sapagkat ang kanilang sinunod ay ang ating Panginoong Yahushua, ano mangyayari sa kanila? For you will be expelled from the synagogues. Anong katumbas ng sinagoga sa panahon natin? Mga kapilya. Kumot ba ang mga apostol? Tanong, ay itiniwalag sa sinagoga o kapilya sa panahon natin ngayon? Hindi na ba sila tagasunod ng Kristo, kapatid na Jeriel? Yun nga, hindi nga nila inabandona yung pananampalataya eh. Kaya tagasunod sila ng Kristo. Tagasunod sila ng Kristo. Pero nasa kapilya pa ba sila o sa sinagoga Wala pa na. ba sila? Kaya Wala nga, na. hindi na kasama Pero, sa tinuro nila na magtayo pa ng kapilya o ng mga sinagoga. Ngayon, eto yan, kapatid na Jeriel. Sa aking pagbabrowse sa Facebook, meron akong nakitang isang bahagi ron. Para silang nagdidebate, nagchat-chat sila. Sabi nung isa, nung matapos na wasakin ang Second Temple na yun ay winasak ng mga Romano, ang sinabi ng Panginoong Yahushua, ang templo ay hindi na yung literal, kundi ang katawan niya natin. Ito na yung templo, itong katawan natin. Ngayon, ang sabi,
ang aming pagsamba ay sa kanya-kanyang bahay-bahay. Katulad ng ginawa nung panahon ng mga apostol na ang Kristo ay nasa langit na. Ang sagot naman ng refuter, ang sabi dito, kapatid ni Jeriel, ha? Sabi niya, paano kung libo-libo na kayo? Ha? Magkakasya pa ba kayo sa inyong bahay? Paano natin sasagutin 'yon? Ang alam ko nung magkaroon ng COVID-19 nagkanya-kanya sila, million-million sila kung they claim that they are millions in number, na nangyari na natupad yung sila ay sa bahay-bahay pa rin na sumamba kahit milyones na sila, kapatid na Jeriel. Kaya kung ako yung kausap noong taong yon, ng refuter, ang isasagot ko lang, "Aba, nung magkaroon ng COVID noon, saan ba kayo sumamba? Sa kapilya pa niyo o sa bahay-bahay na?" Sa bahay-bahay na. Gaano kayo karami ayon sa inyo? Milyones. Yung ang sagot mo, ang tanong mo lang dun sa isang kausap mo paano kung libo-libo na kayo? Magkakasya ba kayo sa bahay niyo? Yun na nga ang sagot nung magkaroon ng COVID-19. Ang milyon na kini-claim niyo na milyon kayo sa bilang, nangyari sa kanya-kanya-kanyang bahay, sumamba. O, di ba, kapatid na Jeriel? Saka sabi nga sa Biblia, mababasa naman nila yung araw-araw, bahay-bahay. Bahay-bahay, sa bahay sila Pag nagkakaisa sa pagkain ng tinapay. Putol-putol. Merong araw-araw sa bahay-bahay. Saka yun na nga, yung tanong na yun, sabi nga, ano na lang yun papilosopong tanong. Magkakasya ba kayo ron? Ito tanong, sa panahon ba ng ating Panginoong Yahusha, di ba meron libo-libong binautismohan? Nasa loob ba sila ng building? Wala. Isa yon. Ikalawa, noong sila nagsipangalat, hindi ba nasa mga bahay-bahay sila? Ngayon, punta tayo sa ating panahon. May kapilya kayo. Ang dami nyo kapilya sa buong mundo. 1 taong mahigit hindi nyo magamit. Bakit? Nakakasamba kayo. Saan? Kaya nga lumago na yung kaalaman Nasa mga bahay-bahay kayo, di ba? Ayun. Kaya wag na natin ipagpilitan yan, brother. Yan, kapi-kapi. Ngayon, ito, tatanong ko doon sa nakikipagdebating yan o nakikipagtalo na yan. Basahin mo sa Bagong Tipan na nagtayo ng kapilya o ng templo ang Panginoong Yahusha at ang mga apostol. Sige, basahin nila. Pag nabasa mo, ito pangako, Bagong Tipan babalik na kaming lahat dyan. No? Balik tayo, sabay-sabay. Balik kami na, sabay-sabay na nag-utos ang Panginoong Yahusha, nagtayo ng kapilya. Sige. Kaso, tatakbuhan nila Hagay Hindi naman para sa kanila. Hindi naman Bagong Tipan yan Huwag kayo magiging Judaizer. Una, hindi nyo kasi naiintindihan yung Biblia, binubuo ng Luma at Bagong Tipan. Yung Lumang Tipan, umaanino sa Bagong Tipan o doon sa gagawin ng Panginoong Yahusha. Nung dumating na yung aalinuhan, obsolete na yung Lumang Tipan. Yung Torah, Nevi'im, at Ketubim o yung Tanak. Okay? Ito pa, isa. Yung iba dyan ng mga religious people, bumabalik doon sa kautusan ni Moises. Tanong ko sa inyo, ano ba kayo? Tagasunod ng Kristo o mga Israelita? Kapatid na Jeriel, anong isa sa halimbawa? Yung 10%, yung tithing, bakit ibinalik nila yon? Para magkakwarta sila. O ano pang ibinalik nila? Yung Sabat at kapistahan. Bakit ibinalik nila yung Sabat at kapistahan, kapatid na Jeriel? Sapagkat kada kapistahan may handog. Kikita yung nagturo nun. O di ba? Pero ang ginamit niya, hindi Bagong Tipan. Nabubuhay pa yung kutunggali ng iglesia, yung si Mr. Soriano. Sabi niya kayo, yung ibang mga religion dyan, hindi naman yung iglesia, hindi naman yung na nagtatitings pero yung ibang religion, yung Adventist na nagtatitings. Isip-isipin mo, 10% ang iahandog mo. Kung ikaw'y nahulog sa pananampalatayang yun, yayaman na yung pastor. Bakit? Kung ang kinita mo sa loob ng isang taon na 1 milyon, yung 10% ng 1 milyon, magkano? Nako, mapupunta yun sa simbahan. Magkano yung 10% ng 1 milyon? 200,000? Diba? Ganon? Malaki-laking pera yun. Hindi tayo magaling sa mathematics pero hundreds of thousands. Kung kumita ka ng 10 milyon, 10% 10 milyon, o di milyon na rin. Milyon na rin. Milyon na rin na. Ayan. Isang tao lang yun. Paano kung 50 miyembro ang kumita? At sumasampalataya dun sa tithings. Kumita ng
tigsa 10 milyon, yung 10 miyembro. Hindi Aba, 10 milyon ang mapupunta doon eh, sa tanong ko, nagturo. mas mayaman ngayon yung pastor nyo kaysa sa inyo. Di ba? Yan ang mangyayari. Kaya ang maraming preacher, itinuturo yang kautosan ni Moses na tithings o yung mga kapistahan sapagkat naroon ang maraming handog. Doon sila bumabalik. Ba't namin alam yan? Eh, ministro po kami. Alam namin yung kasaysayan. At napag-aralan natin yung mga ministro na sabi nga, naglilingkod sa sarili nilang tiyan. Yes. Ah. Nasa Yung Bible iba yun. naman, hindi nga tithings, pero pinipilit naman, di ba? Oh, paano pinipilit? Pag hindi ka nagandog, mawawala ka sa talaan. Naku, sino hindi Bibigyan matatakot? ka pa ng sobre, kapatid na Jeriel. Sino hindi matatakot nun? Ang ibig sabihin, pagka binawasan mo handog mo, ang mangyayari sa iyo, impyerno ka. Mananampalataya ka na, pinaniniwalaan mo yung hindi naman totoo. May karapatan siyang magtala sa lupa para matala ka sa langit. Pwede tapos ka na. Ano gagawin mo? Kapatid na Jeriel, eto pa, no? Mayroon pa akong nakita, sa Facebook din ito, isa sa mga ministro ng INC, Iglesia ni Chairman, nang sabi, hanggang kailan kayo pasasakop sa gobyerno? Alam niyo ang kanyang talatang binasa? Ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, at ang sa Diyos, Ako, ano ba itong binasa yun? Ang tanong, hanggang kailan kayo pasasakop sa pamahalaan o sa government? Ang sagot niya, Brad, taxation, ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos. Paano yun? Ang isa sa mga, yan nga kasi alam nyo, tandaan po natin mga tagapakinig, ating mga viewers, yung ating mga supporters, At tandaan po natin na sa pag-aaral natin, meron pong dalawang klase ng preacher. Yung nagtuturo na pag lahat pareho yung preacher na yan, binabasa yung text o yung Biblia. Yung isa, exegesis. Exegesis ang kanyang pagbabasa ng Biblia. Ano po yung exegesis? Ang exegesis, kung ano yung isinulat ng author, yung mensahe ng author ng Yun Biblia. ang ituturo niya. Yun ang makakarating sa tao. Exegesis. Yung isa naman, eisegesis. Eisegesis, para madaling matandaan, Parang I suggest. Di ba? Ako na nagsasuggest. Eisegesis, pero actually eisegesis yon. Na ang ibig sabihin nun, babasahin niyo yung text, pero hindi yung message nung nagsulat ang makakarating sa inyo, kundi yung laman ng isip niya, yun ang makakarating. Katulad niyan, yung Mateo 18:18. Halimbawa. Kaayos ng kaso, ano nakarating sa atin? Pagtatala sa lupa para matala sa langit, pagkakalag sa lupa para makalag sa langit. Hindi yon ang message nung nagsulat. No? Hindi yun ang message. Pero yun ang naging message ng nagsulat sa miyembro. Sabihin nga natin, si kapatid na Eranio G. Manalo. So, nagkaroon siya ng panahon sa kanyang buhay na meron siyang eisegesis way of reading the text. Masakit po yan kasi mahal po natin siya. Umiyak tayo lahat nung siya pinapagpapingan ng Diyos Pero hindi nangangahulugan, hindi siya nagkamali di po ba? Sapagkat tayo, mga kapatid na Erning, kapatid na Henry, tayo ay pinag-aaralan natin yung mga karakter sa Biblia, yung mga hari, mga propeta. Si Moises, alam natin na kinausap ng Diyos ng mukha. Alam natin isinugo ng Diyos. Pero alam din natin kinagalitan ng Diyos sa pagkakamali niya. Marami siyang pagkakamali. Marami siyang pagkakamali. Si Ezekias ay isang hari sa Israel na tapat na naglingkod sa Diyos. Kaya nung humingi siya, dagdagan mo buhay ko, dinagdagan ng 15 taon. Kung pag-aaralan niyo po yung 15 taon na yun ay dinagdag sa kanya, puro kapalpakan yung ginawa ni marami ng kapalpakan. Sabi nga. Naging arrogante. Di ba? Si David, na hari, na mahal ng Diyos. Di ba? Mahal ng Diyos si David Sabi nga, sapagkat si David kilala ako, kilala ang aking pangalan. Kaya ililigtas ko siya. Pero nagkasala o hindi? Nagkasala rin. Pinarusahan ng Diyos o hindi? Pinarusahan. Ang ibig sabihin, may pagkukulang siya, may pagkakamali siya. Pero, ipinasulat ng Diyos kung ano ginawa niya kay David. Sa panahon natin ngayon, si kapatid na Felix Manalo Sugo, Biblia tapos na.
Pero meron din mga pagkukulang na nagawa kahit pa isinugo. Yung Totoo yun. Tao yun eh. tao sila eh. Mhm. Hindi dahilan yun para sila ay hindi na iligtas ng Diyos. Hindi natin sasabihin yun. Hindi Ano natin po? sasabihin. Tandaan natin, maging yung unang siglo, ang mga nagtalikod sa bayan ng Diyos, mga pinuno. Hindi miyembro na karaniwan. Yung hindi pangkaraniwan, yung mga nasa taas, yung Tama. yun ang Upper magtaas. echelon. Sa panahon natin ngayon, yan din ang natupad. No? May mga pagkakamali, katulad ng binasa natin, yan ang katunayan. Ngayon, ito pa isa. Ano ang itinuro noon ng sugo, kapatid na Erning? Na ang iglesia na ating kinabibilangan, saan nagsimula? Sa Jerusalem, tinatag ng Panginoong Yahushua. Sino ang ulo, Isang Hudyo. sino nagtatag ng iglesia? Ang Panginoong Yahushua ay isang Hudyo. Kaya, pakinggan ninyo, papakinggan natin si kapatid na Eranio Manalo sa Sige. kanyang ginawang pagtuturo. Noong 75th anniversary na tayo ng iglesia, na nandoon tayo. Kasama tayo ron eh. No? Pero hindi Pumapalakpak. natin pinupuna ang lahat ng sinasabi niya. Bakit natin hindi pinupuna? Sapagkat ang ating buong tiwala Nasa nakal- kanya na. kanya. Pagdating sa pananampalataya, ang pananampalataya ko noon nakalagak kay kapatid Yes. na Eranio. Siya Exact. yung leader eh. Ano man sabihin niya, tama sa akin yun. Pero ngayon, tignan ninyo kung may mapupuna kayo, kami na magpapapuna. Ano? Tandaan natin, itinuro sa atin at nasa pandoktrina din na ang nagtayo ng iglesia, ang iglesia nagsimula noong unang siglo Mhm. sa Jerusalem. Nandun yun sa lesson number 5 ng pandoktrina. Tapos, natalikod yun. Pero nakarating sa malayong silangan. Number 6, number 7, number 8. Nandun na yan, magkakasunod Yeah. yan. Kaya ang iglesia nagsimula sa Jerusalem, sinimula ng Panginoong Yahushua. Yahushua. Isang Hudyo. Jesus ang tawag ninyo o pinasimulan ng Kristo. Pakinggan ninyo ito. Ito po, kapatid na Erning, ay voice na lang. Ano? O sige. Tingnan natin. At nakakahindik ang katagang Pilipina ay binigyan ng kahulugan ng mga taga-ibang bansa na maid o atsay o katulong. Kaya ang ating pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sa pagtungo sa iba't ibang panig ng daigdig, kung hindi man namamalimos, pagpatawad na sabihin ko, ay naghahanap po ng mauutangan. Pinagpalakpakan tayo dyan. Yeah. May Bakit kasunod ko pa yan. pinakit sa inyo ang mga bagay na ito? Na ang dapat sanang bumanggit ay ang mga nagsalita kanina. Ang Vice Presidente Salvador Laurel na ayon sa kasabihan ay isang tibok ng puso lang ang agwat sa Panguluhan. Ito binanggit sa inyo ang suliraning ito ng ating bansa. Sapagkat itinatanong natin ngayong umaga, sa kalagayang ito ng Pilipinas, ano naman ang naibigay na kontribusyon ng Iglesia ni Cristo Yan na. sa ikauunlad ng Pilipinas, Ayan, nako. Ganda ng pagkanta. ikarangal ng Pilipino, at ikabubuti ng ating lipunan? Ang sagot, ang pangyayari sa Iglesia ni Cristo ang magpapatunay sa kakayahan ng Pilipino. Maaaring umunlad ang Pilipino, maaaring dumakilat ang Pilipino. Pakinggan. Ano po ang katunayan niya? Ito, Hindi ho ba ang Iglesia ni Cristo ay tubo sa Pilipinas? isa. Yung tubo sa Hindi Pilipinas. ba ang Iglesia ni Cristo ay sinimulan ng isang Pilipino? Ayan. Tignan na natin dyan.
Kapatid na Erning, maliwanag yan. Ang Iglesia ni Cristo ay tubo sa Pilipinas. Akala ko ba sa Jerusalem? Yeah. Ang Iglesia ni Cristo, sabi niya, ay sinimulan ng isang Pilipino. Akala Akala ko ko ba? ng isang Ng Ebreo, Hudyo. ng isang Hudyo na si Yehosea na Amasiyak. Diyan makikita mo, kapatid na Ernie, nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Yung itinuro sa atin, nababago unti-unti. Okay? Meron siyang mga in-inject sa ating pananampalataya. Yan ang mga in-inject niya sa ating pananampalataya. Kapatid na Erning. Mhm. Sa makatwid, hindi consistent. Paano nila ngayon pabubulaanan niya? Ang Iglesia ni Cristo ay tubo sa Pilipinas. Ano ibig sabihin? Ako, maliwanag ang dating sa akin. Sa Pilipinas nagsimula. Mhm. Hindi Tubo. niya naman sinabing ang Iglesia ni Cristo sa huling araw yun. Sabi niya ang Iglesia ni Cristo, Generalize. generalize yun eh. Pero sa doktrina, kasi nga, nagpa-flowery, sabi nga nung ating kasama. So, Flowery. Saka excited na siya. Nag-excite na siya. Pinakikita niya dun sa mga nasa likodan niya na mga Mga pinuno pulis. ng ating bansa na Mhm. magaling ang iglesia. Kaya ang nasabi niya, tubo dito sa Pilipinas. Ang nagsimula ay isang Pilipino, hindi isang Hudyo. Lumabag doon sa tinuturo noon na ang iglesia galing sa Jerusalem, natalikod at muling lumitaw sa malayong silangan. Hindi tubo sa Pilipinas yan. Muli lang lumitaw sa pamamagitan ng hula. Hindi tumubo sa Pilipinas, muli lang lumitaw. Pero ang pagsibol niyan, ang pagtubo niyan sa panahon ng ating Panginoong Yahushua doon sa Jerusalem. Kaya lang, nagkaroon ng konti. Kasi nga, nagpa-flowery ka na eh. Actually, dyan din sa pagkakataon yan eh. Sinabi niya pa na kung pangungunahan daw ng isang Iglesia ni Cristo ng Pilipinas, mapapaganda eh. Hindi kaya yun ang pinagbatayan nung kasi ang sabi nitong si chairman ngayon, pagkasalukuyang chairman, kapagkat iginagayat niya yung kanyang yung mabigat niyang kahalili. Anong tawag nila doon? Mabigat na kahalili. Okay. Bigatin, ano tawag doon? Ang ibig ko lang sabihin, kapatid na Jeriel, baka yun ang pinanghawakan dahil sang sabi, ginagaya ko lang naman yung tatay ko, sabi nitong present chairman na ito eh. Kaya siguro yun ang pinagbatayan niya, kapatid na Jeriel. Kaya kung darating ang panahon ng wika, magkaroon tayo ng politiko, Iglesia ni Cristo ang nangunguna sa ating bansa, ang pamahalaan. Yun ang pagkakasabi, yun ang diwa ng sinalita ng kapatid na RD, di ba? Kaya naman, ang anak nga niya, mayroon ng kandidato. Inilagay ng kandidato ng INC. Yung paninindigan ng Capedex, ng KRD, ay sinira ditong kasalukuyan. Kaya hindi na naging hindi na isang purely religious, kundi naging political na. Political na, religious pa. Bakit? Naging envoy pa siya eh. Ano ba yung envoy? Kaya nagkaroon siya ng diplomatic na na passport, kapatid na Jeriel, di ba? Totoo yun? Na makatuwid, mapapansin natin ang pagbabago. Pero ang mga miyembro, kumot sila ay hindi nagsusuri, hindi sila katulad ng mga Beryano na nagsusuri, nakinig na, sinuri pa, nagbasa, ay sunod na lang sila ng sunod. Kaya itong darating na eleksyon, alam ko, kapatid na Jeriel, marami namang nakikinig sa atin na nandiyan pa eh. Hindi na sila makikipagkaisa sa Marami. pasyon. Alam niyo, kapatid na Erning, yan nga, sinasabi niya meron pa siyang si kapatid na Eranio Manalo, no? Pinupuna natin yung sinabi ni kapatid na Eranio Manalo para patunayan natin na siya ay tao na katulad natin, magkamali sa kanyang sasabihin. Kaya may tungkulin tayo, katulad ng mga Beryano, suriin natin ang mga itinitexto sa atin. Kami man po ni kapatid na Erning. Kaya kami, minsan, masasabi namin, doon kami galing sa institusyon. Kung galing kami doon sa institusyon, lumilitaw, umalis kami. Hindi ba? Hindi. Sa aming pananampalataya, kayo ang umalis. Kaya, yung mga mali naming sinabi, itutuwid namin. Oo.
tinutuwid natin. Tutuwid namin. Maging doon po sa ating declaration of faith, nakalagay doon. If there is something new that we will discover, we will, di ba, make changes. Hindi natin sinira. Hindi tayo all-knowing. At saka hindi pag sinabi namin ito na tama. No. Period. Hulin tayong lahat na magsiyasat. Pero huwag tayong lalayo doon sa hinulaan. Mahalaga yun eh. Mahalaga yung hula. O meron pong linya yan eh. Simula nung unang siglo, di po ba? May paghahandaan Diyos dyan. Unang siglo, natalikod ang unang iglesia, pero muling lilitaw sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Pero doon sa mga pulo ng dagat, magkakaroon ng pagtataksil at pagkatapos ay muling magtitipon sa malayong kanluran. So yan ay hindi natin dapat hiwalayan. Sapagkat yun ang linya ng mga sasalubong sa ating Panginoong Yahusya sa pagdating ng araw ng rapture o ng unang pagkabuhay na maguli. Alam nyo, napakarami pa namin isisiwalat dito eh, kapatid na Erning. Ngayon, sabi nga, so sa iba pang mga video. Alam nyo, thank you sa mga nagpo-post ng video ng mga dating at dati nating kapatid na namayapa na ngayon, kapatid ni Randy Manalo, ipinopost yung video kasi para hindi namin i-quote lang, kundi kayo mismo ang makarinig. Ayun, ang isa sa pagkukulang na yun. Lumilitaw sa kanyang flowery word sa harap ng mga iglesia nung 75th anniversary at sa harap nasa likuran siya nasa likuran niyang mga politiko para ipakita niya magtatagumpay ang Pilipino. Bumalik siya dun sa iglesia pero mali yung pagkakasabi. Ito anyang iglesia ni Kristo yung tumubo sa Pilipinas. So, yun, mali na. Hindi pala sa Jerusalem. Nagkontra na. Tapos, yung Mateo 18:18, siya po ang gumawa ng pandoktrina na yun. At marami pang iba. Marami pang iba. Actually, meron pa nga na sinasabi siya na flowery din eh. Sabi niya dyan din yun eh, sa pagkakataon na yun. Na sabi niya, magkano ba yung templo na pinagawa natin? Mura lang. Di ba sabi niya? At tapos, meron pa siyang sinabi na yun na yung papalabas din namin sa inyo sa mga darating na pagkakataon. Yun nga yung tungkol doon sa pagkatayo ng ilog Euphrates. Kaya lang, minsan nababago po yung ating magiging topic kapatid ni Erning dahil sa mga nakikita nating pagtatalo-talo doon sa internet. Di ba? Kaya sinasagot natin kung ano ba talagang stand natin doon sa mga pinagtatalunan nila, katulad nung sinasabi nila na yung sinasabi kanina nung nabasa nyo na ano yun na kung libo-libo na kayo, paano sasabahay, magkakasya pa ba kayo ron? Pinakita na ng Diyos kung saan pwedeng mangyari yon, no? Pwedeng mangyari, milyon-milyon nga kayo, nagawa ninyong bahay-bahay kayo. So kapatid na Jeriel, siguro basahin natin 'to pinakahuling talata. Anong ating stand pagdating sa gobyerno? Hanggang kailan tayo pasasakop sa gobyerno? Basahin natin ang nakasulat sa NLT sa Acts, Kapitulo 5. Yeah. Basahin natin, pinakahuling talata natin bago tayo manalangin. Acts, Kapitulo 5, ha? Yeah. Chapter 5, verses 28 to 29. Ito yung aming sagot kung kami tatanungin. NLT? NLT, yeah. NLT. New Living Translation. Hanapin natin. New Living Translation. 5:28 to 29. Ito. Kita natin ha. Ipapalakihan ko muna po. Kaya malaki na. At ipakikita na namin sa inyo. I-share ko po. Ito po. Umpisahan natin sa 27 para makita nila kung ano ang pangyayari niyan. Tagpo. Share natin ngayon. At ang mga apostol, ibig ko sabihin, narito pa sa lupa at nangangaral. Ayan, kapatid Erning. 28. We gave 27 o 27. 27. Ito po yan, 27. Ayan, nakikita nyo, no? Sige. 29, no? Yeah. Ayan. Naka-highlight na. Yeah. Then they brought the apostles before the high council where the high priest confronted them. We gave you strict orders, never again to teach in this man's name. He said, instead, you have filled all Jerusalem with your teaching about him. And you want to make us responsible for his death. But Peter and the apostles replied, we must obey God
rather than any human authority. Ayun. Hanggang kailan tayo pasasakop sa government, kapatid na Jeriel? Hangga't tayo ay may kalayaang mangaral. Pagka sila po ay nagbatas o naglagda ng kautusan, bawal ng mangaral, bawal ng sumamba, bawal ng maglingkod sa Panginoon Diyos, gagawin din natin ang ginawa ng mga apostol sa partikular na mga talatang binasa natin sa pangungusap na binanggit ni Pedro. Ang sabi niya, but Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. Sa makatuwid yan ang ating sagot. Ang sagot ng mga ministro din sa INC, yung ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Bakit ganun ang sagot? Learning, isa lang ang ibig sabihin noon. Wala. Basic Tatlo ba? justice way of reading the text. Correct. Sinasabi dong ibigay kay Cesar, si Cesar ay gobyerno. Mayon, di ba? Pero ang ibigay kay Cesar, hindi po yung boto. Ang ibigay kay Cesar, yung pong Buwis. wish. Sapagkat yun ang kailangan ng gobyerno, pera. Ano naman yung para sa Diyos? Dahil sa pera din yung pinag-uusapan, coin Bigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Abuloy. Tawag nating andog, yun ang ating abulog. Yun ang pinag-uusapan doon. Pero yung mga preachers na eisegesis, way of preaching, no, reading the text, yung kanilang sariling naratibo, gusto ko na magkaisa tayo sa pagboto, ito talata. Hindi yan ang sinasabi dyan, brother. Pinipilipit mo yung talata, taxation yan, hindi yan eleksyon. Diba? Ngayon, kapatid na Erning, yung sinasabi nyo kanina, nasaan kayo magtitipon, templo, meron silang ganon. Alam nyo, mga kapatid, sabi na ng Diyos, hindi niya kailangan yan, hindi siya tumatahan dyan. Number 1 yun. No? Sabi niya, matigas ang ulo ninyo. Ngayon, sino ba templo? Tayo. Como yung mga eisegesis preacher, kasama na yung mga dating leader natin, at saka yung mga leader ministro ngayon. Eisegesis. Bakit yung mga ministro ngayon dyan sa iglesia nagiging eisegesis? Wala naman kayong choice Kung ano sabihin noong eisegesis leader, yun ang gagawin niyo. Hindi pwedeng hindi mo ituro yan, kundi mananagot ka sa kanya Kaya nga, INC, I never complain. I never complain ka Ganun ka bilang ministro. Kaya yung mga ministro ng iglesia, pag nakikipagdebate yan, nakatali kamay niyan. Yeah. Hindi niya rin maipaliliwanag yung hindi niya alam sapagkat maraming itinuro sa kanya kulang. Kulang-kulang ang natutunan niya kahit nag-university pa yan, kahit nasabihin natin Bachelor of Evangelical Ministry, kulang ang itinuro diyan. Ka-biblical ang pag-uusapan, hindi niya alam ang marami diyan. Ito ngayon. Ano na ituturo nila, kapatid na Erning? Ano nangyayari dito sa mga templong ito? Nagiging mali, nasisira tayo. Katunayan yan, tayo lang ang ligtas. Yung nasa labas, lahat yan susunugin. Ano ngayon naging isipan natin? Judgmental. Hindi mo maliligtas Kaya salita ng iglesia, hindi kayo maliligtas. Para maligtas kayo, bumalik kayo dito. Ayan, eisegesis yun Eisegesis diba? yun, brad. Nasira yung templo. Nasira yung isipan ng mga templo. Ito po ang sabi ng Diyos. Sa mga leader o mga preacher na sinisira ang templo. At papaano sinisira ang templo? Hindi ho kami magsasalita. Biblia. 1 Corinthians 3:16. Diba? Ito natin basahin. Siguro maganda to. I-highlight ko rin. Yan. Hanggang 17 na yan. Nakikita nyo po ba? Yeah. Do you not know and understand? Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba naiintindihan that you, the church, kayo, iglesia, are the temple of God. We are the temple of God. Tao yan. Tayo yung templo. And that the Spirit of God dwells permanently in you. Yung Espiritu ng Diyos namamalagi sa atin, permanente yun. In you. Collectively, pag magkakasama tayo, collectively, Yeah. and individually, pag magkakahiwalay tayo, individual. Ito, sabi ng Diyos sa 17. If anyone destroys the temple of God, tayo templo, corrupting it with false doctrine. Ay, Jesus ang ginawa mo. Iba itinuro mo sa itinuro ng author. God will destroy the destroyer.
Ayan. Wawasakin ng Diyos yung mga nagturo ng doktrina na labag sa kalooban ng Diyos. Ayan, nakasulat yan. God will destroy the destroyer, for the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Ang Ayan. kausap dyan ni Pablo ay ang mga tagasunod ng Kristo. Kaya kapag ka ang mga miyembro ay tinuruan ng isang mangangaral ng sistema ng kanyang pagtuturo ay I say Jesus, nang ibig sabihin kung ano yung gusto niya, hindi yung gusto nung nakasulat sa Biblia, binasa niya. Aba, Yan. winawasak mo ang mga miyembro, ang mga templo ng Diyos. Pag winasak mo yung templo ng Diyos sa pamamagitan na po ng pagtuturo ng maling doktrina o false doctrine, sabi ng Diyos, I will destroy the destroyer. Yan, destroyer ka na. Destroy ka din. Di ba? Ang I-destroy tanong, ka ng Diyos. ito, na-destroy o hindi? O kayo na po sumagot. Yan ang iiwan Mga natin sa kanila. pinakita namin sa inyo kanina at sa mga pangyayari, kasaysayan nating magkakasama pa tayo noon nung kasama pa namin kayo doon sa pagsunod kay Yahusya. Nung tayo turuan na ng iba't ibang mga pananampalataya, iba't ibang paniniwala na destroy ang ating pag-iisip. Kaya pag binasa nyo po doon sa Isaiah sa Kapitulo 1, ang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng mga pinuno at mga tagasuri na katulad ng dati. Ano yun? Yung mga tapat, ibabalik yung aral ng Diyos. Di ba? At ano pa sabi ng Diyos? Kayo ay magiging blue city at you will treat people right. We don't treat people right when we were in that, when they were No? still us. Kaya lang ano natin. Nung kasama pa natin sila, nung hindi pa sila humihiwalay sa atin, ang pinakikinggan natin ay yung destroyer, no? Yeah. Nung dinestroy na ng Diyos yung destroyer na yon, at nangyari nga yun, we treat people right now. Totoo na ang pagtrato natin sa tao. Kaya po kami, nakikinig kami. Ako, meron ako paboritong pakinggan na pare. Yung pare nagkukwento na nakakatawa. Pero actually, kung ikay nagbabasa ng Biblia, kapatid na Erning, at ikay bihasa sa Biblia, alam mo na yung sinasabi niya biblical din. Hindi niya nga lang binabasa sa lalata. Pero nandun yung Kinukot niya. Oo, Nagkukot. yung mensahe nandun, yung quote niya nandun. Eh nagiging maganda siyang mag-deliver. At saka malumanay eh. Actually, itong pag-deliver natin, kapatid na Erning, natutunan pa natin dun sa mga leader na yun eh. Kaya nga, ang ginagawa natin ngayon, no, pag nagdidiin tayo, hinahaluan na natin ng, teka muna, magbabaho na tayo ng boses. Hindi, kasi yung iba, maganda naman yung mababa boses, pero malinaw na malinaw yung Yeah, ang dating. Yeah. mensahe. O di ba? Hindi naman pwede dapat na magsisigaw na parang galit na galit tayo eh. Katulad ng ginawa. Hindi tayo galit. Napapalakas ang boss minsan. Okay. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo ay naniniwala at sumasampalataya na ating nasagot at natugunan yung tanong ng kapatid na hindi pa siya kapatid na kasama natin ano, para maliwanagin daw yung Mateo at yung malapit ng butuhan. Dapat bang ipaubayan natin sa isang tao yung ating boto? No, mayroon kayong karapatang bumoto ng ganang inyo. Ano ho? Umaasa tayo na ito po ay maliwanag sa lahat hanggang dyan at tayo po'y mananalangin, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo. Patuloy kang nagbibigay sa amin ng iyong mga katotohanan na ito ay dapat suriin talaga ng lahat ng mga tao. Na ang pinakikinggan na mga nangangaral ay dapat usisaing mabuti ang kanilang sinasabi. Kung ito ay naaayon sa iyong kalooban o kung hindi. Gaya nga po ng mga Bereano. Sila'y tuwang-tuwa sa pagkikinig kay Apostol Pablo at kay Silas. Pero binasa nila ang iyong kasulatan araw-araw upang tiyakin kung ang itinuturo sa kanila at ipinangangaral ng Apostol Pablo at Silas sa kanila ay totoo na yun nga ang iyong kalooban. Ama, pagpalain mo po ang mga taga-subaybay. At sana po magkaroon ng marami pang mga tao na magsusuri sa iyong kalooban. Sasaliksikin, uusisain ang iyong kalooban upang kung ano ang aming nakita at natanaw, yun din ang kanilang makita at matanaw at sampalatayanan. Sumasampalataya kami, ikaw ang aming patnubay, hindi mo kami pababayaan. Pinananalangin din namin sa iyo mga pinuno ng mga bansa na sa kanila po mga pagpapasya, lalo na po sa darating na eleksyon ito, hindi karahasan, kundi ang katwiran ang maganap. At ang taong nilalang mo ay binigyan mo ng karapatan
na ang karapatang ibinigay mo sa kanila, walang ibang taong dapat pumago. Kaya karapatan nila ang magpahayag ng gusto nilang mamumuno sa kanila. Wala sanang kukuha't aagaw nun na gagamitin ang maling pagkaunawa at pauunawa, ang maling paunawa sa iyong mga katotohanan. Tulungan mo po yung mga leader ng relihiyon. Natigilan nila ang pagpapasya sa mga sibil na karapatan ng tao, kundi gabayan nila ang tao sa pagsunod sa iyo at kapag higit sa lahat sa pagsunod sa iyong bukong na anak na si Yahusha, para silang lahat, kaming lahat, makarating sa iyo kapagkat siya lamang ang tanging daan o ang tanging relihiyon na patungo sa iyo. Sumasampalataya kami, Ama, na nagpala mo na kami tinatawad sa pangalan ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Okay. Erning, Sige, hanggang dyan po. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli po.